Di ko naabutan yung rewind nung pinalabas ito sa MMFF, pero nabigyan ako ng chance na mag-rewind na at least bigyan ako ng chance na review to dahil napanood ko ito sa Netflix at kakalabas lang. Didiretso ko na. Overrated ito at ang pinaka-importante sa lahat na ito ay highest grossing box office movie ito sa Pilipinas. Pero obligated ako i-review to dito at least at panoorin dahil childhood favorites ko yung bida dito. Sila Dongyan, since Marimar. Sa ngayon, mas mataas ang tingin ko kay Ding Dong kaysa kay Marian dito. Paano kasi, since yung huling series ni Marian na Super Mom, 75% na sumunod dito, sumunod ay si Ding Dong sa mga series. Mga at least, naka 5 siya o 6 nun. Habang nung nag-post dun si Marian pagkatapos ng Super Mom, bago collab sila sa Jose at Maria's Bonggang Villa at saka yung lalabas pa lang na My Guardian Alien. So sa contemporary Pinoy movies, unique yung konsepto nito at least para sa take ng family drama. Nagustuhan ko yung drama dito, effective. Si Ding Dong ay parang madali lang sa akin magustuhan siya on screen at well, childhood ko rin si Marian. Medyo nakulangan din ako sa kanya pero parang sinadya naman siguro yun ng script kasi konti lang talaga yung screen time niya rito. Mas self-centered itong pelikula kay Ding Dong. Tsaka ayun, sinabi niya rin sa script na sinabi nga rin dito sa parang tema, ano nga ba yung buhay, sino nga ba si Marian dito sa buhay ng karakter ni Ding Dong Dantes. So siguro sa mga marketing parang ito na comeback ng Dongyan, babaan nyo siguro expectations nyo kasi konti lang talaga yung screen time dito ni Marian kaysa kay Ding Dong. Yung plot nga nito ay sumisentro sa mga konsepto na what ifs or sa mas madaling paraan. Ito adjacent sa mga movies sa Hollywood, Bruce Almighty at saka yung based on a novel, A Christmas Carol type story. At dahil mainstream ito, sabihin ko na rin na nasa ugat yung kwento nito sa at least mas less known na Filipino movies, Only Life ni Bong Navarro, na mas nagustuhan ko ng half points kesa dito, at pati rin ang Hello Universe. Recommend ko yung movie na yun kung at least gusto nyo pa ng ganitong klaseng movie na rewind. Pero comedy, ganun, tatama rin siya sa heartstrings, kagaya nun. Pero mas comedy centered dun. Ito kasi purong drama to bilang what if na konseptong movie, nakulangan ako dito. Sa tingin ko masyadong mas minadali yung parang konsepto kung paano nila tapusin na yung movie na to mula sa pagka-introduce ng time loop premise, yung pinaka-rewind na konsepto. Props sa performance ni Pepe Herrera bilang Jesus at Ding Dong Dantes dito sa parang buong parte ng movie na yon. Yung pagka mood swing dito kasi ni Ding Dong na masungit, na nasa biglaang willing itama ang lahat, ay kulang sa development sa opinion ko. Hindi naman siya spoiler. Siguro, alam nyo na yung konsepto nito na magbabago si Ding Dong Dantes kasi, nawala sa kanya lahat. Tapos, paano niya babaguhin yung ugali niya? Paano niya matatama yung lahat? Ganon. Medyo parang, minadali lang yun. Masyadong kulang sa development sa opinion ko. Pero bilang family drama, mas effective ito kesa yung na-introduce na fantasy na yan. Hindi ko sasabihin naiyak ako, pero ang normal lang na reaction ko karamihan sa mga pelikula dito ay parang sa loob yung damdamin ko maganap. Parang sa mga horror movies lang Hindi ako sisigaw ng malakas pag nagulat ako, or kaya mga ganun pag may mga ganung twist sa horror movies. Mapapaisip lang ako ng kung ano-ano pagdating naman sa horror. Pero pagdating naman sa mga drama, kunyari may mga nakakayak na eksena na parang mas natitrigger lang ito yung existential crisis ko. Dito sa movie na to na-trigger yung existential crisis ko. Life is shorter than you think. Yun nga yung tagline dito maganda yung, yung parang approach na yun para sa movie na to bilang, audience reaction. Pero kung papunta sila sa punto na yon, yung kung paano sila napunta sa, sabihin kong pinaka nakakayak na eksena dito, ay kulang sa build-up din. Lahat ng mga karamihan na nangyari dito ay nirely sa sobrang obvious na foreshadowing. Ang obvious na foreshadowing ay obvious. Nung na-introduce na yon, alam ko na yung mangyayari. Pero bago, sumunod pala nun, after ng eksena na yon, pagbibigyan ko at least ng points kasi nilinon din sa rules nung pagre-rewind
ng kaunti. Kung parang kaunti ganun, kaya parang alam mo na yung mangyayari. Pero kung paano in-introduce yun kung bago pa in-introduce yung rewind the concept dito, sobrang obvious na lang kung paano yun matatapos. Pero yung message sa huli, nagustuhan ko naman kung paano nag-pay off yung ending na yun. Unfortunately, hindi tumugma yung hype nito, yung kung paano ba. Hype nito at least mga fans ng Dongyan siguro. Pati rin ako sa movie na ito. Kung paano ba yung reaction ko dito. Pero sa karamihan naman, effective naman sa kanila at natutuwa naman ako para sa kanila doon. At sa huli, yun na lang yung pinaka-importante. Plus, number 1 siya sa box office ng Pilipinas. Highest grossing sa buong Pilipinas. Magandang record dyan. Sa buong rewind, sa opinion ko, bibigyan ko siya ng rating na 7 out of 10. So, yun yung honest thoughts ko sa rewind. Ano masasabi nyo? Nagustuhan nyo ba yung movie na to? Agree ba kayo sa akin? Or mas malala pa ba yung opinion nyo dito? Papaalam nyo sa akin sa comments. At subaybay pa kayo dahil meron akong review sa buong series review sa Love Die Repeat. Isang teleserye version ng Rewind naman. Similar lang yung plot dito. At marami pang honest Pinoy trailers sa susunod. At sa ngayon, paalam na at ingat.